Samantala, ibinahagi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na mananatili siya sa pwesto ng administrasyon ng Marcos. Bukod kay Bersamin, mananatili rin ang 5 sa economic team ng Pangulo. Si Criza Lopez magbabalita. Kasunod ng pagbibitiw sa posisyon ng mga miyembro ng gabinete bilang pagtalima sa utos na courtesy resignation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ito, may ilang miyembro ang mananatili sa kanilang posisyon at ang iba ay mapapalitan. Batay sa isinagawang press conference ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa Malacanang ngayong araw, isa siya sa mga mananatili sa posisyon bilang Executive Secretary. The President declined the courtesy resignation that I tendered. Ayon kay Bersamin, bilang ang ekonomiya ang isa sa mga prioridad ni Pangulong Bongbong Marcos, nagdesisyon ng Pangulo na hindi tanggapin ang resignation ng mga kalihim na nasa economic team. Una sa listahan ng mga hindi masisibak sa posisyon, si DepDev Secretary Arsenio Balisacan, DTI Secretary Maria Cristina Roque, Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. After careful evaluation, the President decided to retain the following members of the Cabinet. Samantala, si Philippine Permanent Representative to the United Nations Antonio Manuel Lagdameo ay nagdesisyong magretiro, kaya't nagdesisyon si Pangulong Marcos na ipalit sa posisyon si Foreign Secretary Enrique Manalo. Habang si former ambassador at DFA Undersecretary Tess Lazaro na ang papalit bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs epektibo sa July 31. Bukod pa rito, papalitan ni Energy Secretary Rafael Lutilla si DENR Secretary Maria Antonia Loyzaga bilang kalihim ng DENR matapos magdesisyon si Yulo Loyzaga na magpahinga muna. Ngunit ayon kay Bersamin, posibleng maging bahagi pa rin si Loyzaga na gabinete sa mga susunod na panahon. Loyzaga, walang issue na corruption dyan. Maybe there is just a perception, I don't know how fair or unfair that perception is, na mas malimit siya sa labas ng bansa. Yun ang recurring na pinapadating sa amin. Ngunit wag na natin siyang husgahan. Whether inefficiency yan o hindi, that's not up for us to do. But the evaluation showed that it was time to have her rest muna. Si Housing Secretary Jerry Acuzar ay inilipat bilang Presidential Advisor for Pasig River Development na may ranggong sekretary. Papalitan siya ni Engineer Ping Aliling, dating Undersecretary ng Department of Human Settlements and Urban Development. Yung kay Secretary Acuzar, hindi mo rin masabing corruption yan, wala. Hindi mo rin masabing underperformance, under-delivery. Pahayag ni Bersamin, mas masusing evaluation pa ang mangyayari sa mga susunod na araw at maging ang mga susunod pa na anunsyo. Ang ilan din anya sa mga kalihim na nagsumite ng kanilang resignation ay may impormasyon ng mananatili sa kanilang posisyon. Ngunit dadaan pa sa pinal na desisyon. Nitong 2:00 ng hapon, 52 opisyal ang nagpasa ng kanilang resignation. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.